Sa isang matinding paghaharap sa pagitan ni 03 at Eugene, ang tensyon ay mabilis na tumaas. Kinilala ni 03 si Eugene bilang ang taong nakagambala sa kanila at agad na umatake sa pamamagitan ng isang sipa, kasunod ng pagtutok ng baril kay Eugene. Ngunit sa isang kisapmata, naiwasan ni Eugene ang bala at umatake gamit ang kanyang kutsilyo na agad namang naharangan ni 03 gamit ang kanyang baril. Sa isang mabilis na pag-atak muli, nagtagumpay si Eugene na hiwain ang braso ni 03, ngunit agad ding nakalayo si 03. Gayunpaman, patuloy ang pag-abante ni Eugene, na nagpapakita ng kanyang determinasyon na harapin si 03 at huwag bigyan ng distansya para magamit ang baril nito. At sa gitna ng laban, isang tauhan ni 03 na nauna ng inatake ni Eugene ay nagbalik ng malay at handa ng bumaril kay Eugene. Ngunit, agad itong napigilan ng bodyguard ng chairman, na nagpapakita ng kanyang kahandaan at bilis ng reaksyon. Nang tangkain ng bodyguard na barilin si 03, mabilis itong naiwasan ni 03 na nagpasyang tumakas sa eksena. Sa kanyang pagtakas, sinubukan niyang barilin muna ang chairman, ngunit sa huling sandali, nagawang ibato ni Eugene ang kanyang kutsilyo upang pigilan si 03 at maprotektahan ang chairman. Pagkatapos ng hindi matagumpay na tangka, mabilis na tumakas si 03 at nagbigay ng huling sulyap kay Eugene. At pagkatapos ng insidente, agad na lumapit ang chairman at ang kanyang bodyguard kay Eugene upang tiyakin ang kanyang kalagayan. Bagamat sinabi ni Eugene na siya ay maayos lamang, labis na nag-aalala ang chairman nang makita ang sugat ni Eugene sa balikat. Nag-aalala, nagpahayag ng pasasalamat ang chairman, ngunit iginiit ni Eugene na ginawa lamang niya ang kanyang trabaho. Lipat ang eksena sa SW Hospital, at makikita si Eugene na nagamot na at nakikipag-usap sa bodyguard ng chairman. Sinabi ng bodyguard na nakatakda si Eugene na umuwi na sa ilang araw dahil hindi naman siya malubhang nasaktan at sapat na ang ilang araw na pagpapahinga sa ospital para sa kanyang paggaling. Habang nagpapasalamat si Eugene, nag-isip ang bodyguard tungkol sa impormasyon na mayroon sila kay Eugene bilang isang top-class na mercenary. Bagamat may mga hati-hating opinyon tungkol kay Eugene, kinikilala siya ng mga nakakaalam sa kanya bilang pinakamahusay sa elite. Inamin ng bodyguard na dati niyang inakalang sobra ang mga pagtasa sa kakayahan ni Eugene. Samantala lumapit ang chairman, tinanong niya si Eugene kung hindi ba ito naiintriga sa mga pangyayari. Iginiit ni Eugene na hindi trabaho niya ang maging mausisa tungkol doon. Ipinaliwanag ng chairman na agresibong pumapasok ang SW sa industriya ng defense, na isang mapanganib na larangan dahil direktang nakakonekta ito sa kapangyarihan ng isang bansa at may kasamang mas komplikadong interes kumpara sa mga umiiral na negosyo. Dahil dito, nagkaroon ang SW ng maraming kaaway, hindi lamang ang mga kumpanyang nawalan ng kliyente, kundi pati na rin ang mga tiyak na bansa o organisasyon. Binanggit ng chairman na ang mga insidenteng kinasasangkutan ni Najee at Yeona, at hanggang sa kasalukuyan, ay pinaniniwalaang may kaugnayan sa bagay na ito. Sinabi ni Eugene na wala siyang pangangailangan sa mga paliwanag at kailangan lang niyang gawin ang kanyang trabaho. Ito ay nagdulot ng pagkagulat sa chairman at sa kanyang bodyguard, na may kasamang nakakatawang reaksyon sa kanilang mga mukha dahil sa kanyang prangkang tugon. Paglipat ng eksena sa treatment facility, si Jackal ay biglang nagising at sumigaw ng may matinding emosyon, napapatayin nito si Eugene. Sa bahay ni Eugene, siya ay nakikipag-usap kay 06 tungkol sa huling pag-atake na isinagawa ng Forrest. Kinukumpirma ni 06 ang mga salita ni Eugene, ngunit nabanggit na hindi nila makumpirma kung si 03 nga ba ang nasa likod ng pag-atake. Lalo na't suot ng salarin ang gas mask. Gayunpaman, kumpiyansa si Eugene na ang boses at mga kilos ay tumutugma kay 03. Nangako si 06 na lalaliman pa ang investigasyon tungkol sa issue, at nabanggit din na may mahalagang impormasyon na dapat malaman ni Eugene. May balita na si Alice ay hawak ng Forrest bilang bihag, at seryoso ang sitwasyon dahil ginagamit ang pamilya ni Alice bilang mga hostage. Binigyang diin ni 06 na ang mga nakaraang alitan sa Forrest ay iba ngayon, at maaaring dahil ito sa tulong na naibigay ni Alice sa kanila noon. Ang pagkakasabay ng pag-atake kay Eugene at ang agarang pagdakip kay Alice ng Forrest ay nagpapahiwatig ng koneksyon. Samantala, paglipat ng eksena kay Alice, isang hindi kilalang tao ang nakikipag-usap sa kanya tungkol sa kanilang misyon. Ipinaalam ng hindi kilalang tao si Alice na nabalaan na ito tungkol sa misyon.
Tumugon si Alice sa pag-uusisa kung bakit siya ang tinatanong tungkol sa kabiguan ng misyon, at binanggit na si Jackal ang nabigong isakatuparan ito. Inakusahan ng hindi kilalang tao si Alice na siya ang dahilan ng pagkabigo ng misyon. Ipinagtanggol ni Alice ang sarili niya sa pamamagitan ng pagsasabi na sumunod lamang siya sa mga utos ni Jackal, ang lider ng misyon, na siyang nag-exclude sa kanya mula sa mahahalagang bahagi ng misyon. Ibinunyag ng hindi kilalang tao na dahil sa magkasalungat na kwento sa pagitan ni Alice at ni Jackal, kinailangan nilang maghintay hanggang sa magising ang isang ahenteng nasa koma para beripikahin ang mga katotohanan. Sa pagising ng ahenteng ito, kinumpirma niya ang bersyon ng mga pangyayari ayon kay Jackal na laban sa sinabi ni Alice at nag-iwan sa kanya ng pagkabigla. Sa kabila ng pagpipilit ni Alice na baka niloko sila ni Jackal, ang hindi kilalang tao, na ngayon ay galit na galit, ay inakusahan si Alice ng pagbaliwala sa kanyang huling babala. Ipinahayag niya na si Alice ay isa sa ilalim sa publikong execution bilang aral sa lahat ng mga ahente ng Forest. Ang deklarasyong ito ay nagtataas ng tensyon ng malaki, binibigyang diin ang malupit na politika sa loob ng organisasyon. At sa desperadong hakbang, nagtanong si Alice tungkol sa kanyang kapatid. Sinabihan ng hindi kilalang tao si Alice na hindi ito ang tamang oras para mag-alala tungkol sa kanyang kapatid. Pagkatapos ay agad itong umalis, iniwan si Alice na nagulat. Habang palabas ng gusali, nakita ng hindi kilalang tao ang grupo ni Jackal sa labas. Inutusan niya silang asikasuhin ang sitwasyon ng tahimik. Ngumiti si Jackal at agad na pumunta kay Alice. Galit na hinarap ni Alice si Jackal. Inakusahan siya ni Jackal na kumilos ng mag-isa at hindi sumunod sa mga babala. Iginiit ni Alice na walang katotohanan ang mga paratang, ngunit iginiit ni Jackal na walang saysay ang pananatili ni Alice sa labas ng isang mahalagang misyon at tinanong kung hanggang kailan niya ipagpapatuloy ang malinaw na mga kasinungalingan. Sa pag-iisip, napagtanto ni Alice na plano talaga ni Jackal na isisi sa kanya ang pagkabigo ng misyon mula pa sa simula. Inihanda ni Jackal ang kamera para i-record ang mangyayari. Iginiit na kahit gaano kahusay, kung hindi sumusunod sa mga utos, kailangang itong tapusin at idokumento ang mangyayari. At sa katahimikan, sinadya ni Alice na baliin ang kanyang kamay para makawala sa posas ng hindi nahahalata. Samantala pagkatapos masetop ni Jackal ang kamera, nagtanong siya kung handa na ba silang magsimula. Agad na itinutok ni Jackal ang kanyang baril kay Alice, na may kasamang malamig na paalam. Ngunit sa isang mabilis na kilos, naagaw ni Alice ang baril mula kay Jackal at itinutok ito pabalik sa kanya. Kahit na naiwasan ni Jackal ang bala, muling umatake si Alice, hinawakan si Jackal sa lig, at ginamit siya bilang harang habang pinaputukan ang natitirang mga sundalo sa harapan. Nang handa na si Alice na barilin si Jackal, nagmakaawa si Jackal para sa isang sandali, binabalaan si Alice na kung mamamatay siya, pati ang kapatid ni Alice ay mapapahamak din. Idiniin niya na hindi alam ni Alice kung saan naroon ang kanyang kapatid, kaya hindi niya ito maililigtas. Nagdulot ito ng pag-aalinlangan kay Alice, habang ang natitirang mga sundalo ay patuloy na nakatutok ang kanilang mga baril sa kanya. Habang nag-iisip si Alice at nag-aatubili, bigla ang inagaw agad muli ni Jackal ang baril. Sinabi ni Jackal na muntik na siyang matalo, at tinanong kung inaakala ba ni Alice na mabubuhay pa ang kanyang kapatid. Pagkatapos, may pagmamalaking sinabi ni Jackal na balak niya talagang patayin si Alice, at asikasuhin din ang kapatid niya, dahil wala nang halaga ang pag-iingat sa mga itinuturing na walang silbi kung wala si Alice. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, mga bala mula sa hindi nakikitang pinanggalingan, na direktang tumama sa mga sundalo at maging kay Jackal ang nangyari. Nagulat si Alice sa biglaang pagdating ni 02, na agad na nagtanong kung nasaan si 03. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.